So, okay. Our topic for this Sunday service is in the book of Ecclesiastes, chapter 1, verses 1 to 11, KJV. The vanity of life. Okay. Vanity, no? Hindi ito yung bunny, ha? Vanity to. Mamaya, sasabihin ko yan. Pero bago ang lahat, do you know Pancho Villa? Okay. Alam ni Kuya Darna yan. Legend yan. Okay. Pero bukod kay Kuya Darna, mayroon pa nakakilala kay Pancho Villa? Yan. Mga may edad, alam nila yan. Pero sa mga young generation, di na nila kilala yan. May kinalaman si Pancho Villa sa ating pag-uusapan ngayon. Okay. Pero bigyan ko kayo ng konting kay Pancho Villa. Si Pancho Villa ay, ang tunay niyang pangalan is Francisco Villaruel Gilledo, known as Pancho Villa, was a Filipino professional boxer. He is the first Asian to win World Flyweight Championship in 1923. Before Manny Pacquiao and Gabriel Elorde, we have Pancho Villa. Okay. He died because of complication from tooth extraction. Alam niyo, tooth extraction, nagpabunot siya ng ipin. Nung lumaban siya, nagpabunot siya ng ipin. So yun nangyari. Medyo nagkaroon siya ng tamaan. Although isang kamay na lang ginagamit niya, pero naano pa rin yung ipin niya. Natanggal pa yung dalawang ipin niya. So nabuhay siya noong August 1, 1901 hanggang July 14, 1925. Siya ay nakalagak sa Manila North Cemetery. Pero hindi na siya nare-remember sa modern year. Okay. Bakit ko siya nasabi? Mamaya, pag-uusapan natin. Pero ang aking topic for today is about the vanity of life. Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to 11. Okay. The vanity of life. Okay. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. So yung Ecclesiastes, ang ibig sabihin daw nun sa Greek term is preacher. So, kaya sinasabi, the words of the teacher, pero preacher yung nandun sa KJV, son of David, king in Jerusalem. Yung Ecclesiastes is preacher siya sa Greek term. Ayon sa pagkakabasa ko at pagkakaintindi ko. Yung Ecclesiastes it is believed to be written by King Solomon, the son of King David. The mother of King Solomon is Bathsheba. She was married to Uriah, the Hittite, before becoming the wife of King David. So yung mother daw ni King Solomon is si Bathsheba. Ang kanyang tatay si King David. Okay. So the second is sabi, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Sinasabi niya na vanity. Bakit? So, ibig sabihin kasi ng vanity, o sa Tagalog, ay walang kabuluhan. Okay, lahat ay walang kabuluhan. So, yun yung ibig sabihin sa dictionary, sa Tagalog version, na ang vanity is walang kabuluhan. So, sa English, ang sabi sa dictionary is, vanity means that earthly pursuits are meaningless without spiritual focus. So, sinasabi na lahat daw walang kabuluhan. Sinabi ni King Solomon yan. Totoo naman. Mamaya, yun ang yaki itatakel. So, yun, no? Back to the so, vanity of vanities, all is vanity. What profit has a man from all his labor,
in which he toils under the sun. Our generation passes one generation passes away and another generation comes. So ibig sabihin, mayroong mawawala at mayroong papalit na panibagong generation. But the earth abides forever. Mananatili ang earth. The sun also rises and the sun goes down and hasten to the place where it arose. So, dun din, kung saan siya lumubog, dun siya. The wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls about continually and comes again on its circuit. So, ganun daw na ang wind, patuloy lang daw na umiikot and babalik din. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. So, ang dagat daw, ang mga river ay pupunta sa dagat, pero hindi naman napupuno. So, yan sabi ni King Solomon. To the place from which the rivers come, there they return again. All things are full of labor. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. That which has been is what will be. Alam niyo ba yun? Narinig niyo na yun? Yung that which has been is what will be. Alam niyo yung, may kanta nun, di ba? Alam niyo yung kanta yun? So, yun yung, que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. So yun yun. Sinasabi rito ni King Solomon na that which has been is what will be. That which is done is what will be done. So mangyayari at mangyayari. Siyempre, pag inan ni Lord, kahit hawiin pa yan, kung sino pa yan, mangyayari at mangyayari yan. So ganun yun. And there is nothing new under the sun. Ito na naman, there is new under the sun. Is there anything of which it may be said, see, this is new. Wala raw na bago. So para sa kanya. Totoo naman. It has already been in ancient times before us. There is no remembrance of former things. Kaya ako tinatanong sa inyo si Pancho Villa. So, nakalimutan na siya. So, kung ba't ko siya nire-relate ngayon sa vanity, it is because hindi na siya kilala ng modern age. So, makakalimutan. Even me. Kahit ikaw, tayo, makakalimutan tayo. Lalo higit, hindi naman tayo prominente. So, sa buhay natin, talagang makakalimutan tayo. Unless, siguro, kung meron kang rebulto. Sinong gusto ng rebulto? Ito, may rebulto. Siya na eh. Okay. Okay. Pero bawal yung rebulto. Nor will there be any remembrance of things that are to come by those who will come after. So yun yung ng aking chapter. Pero ito ang aking masasabi sa ang chapter ng Ecclesiastes ay konklusyon ng isang tao na nakatikim ng yaman, karangyaan, pleasure, karunungan, kapangyarihan, achievement, at halos lahat na pwedeng ialok ng mundo nasa kanya. Yeah. Isama na natin na meron siyang 1,000 asawa. Wow, edi wow. 'Di ba? 1,000. Sino may gusto ng 1,000? Pera. Pera. Hindi siya. Pera na lang. Yan ay si Haring Solomon. So, si Haring Solomon, siya yung pinaka mayaman, pinaka talino, meron yung basta ang inano niya sa Panginoon is wisdom and knowledge. Yun ang binigay sa kanya ng Panginoon. And lahat ng wealth sa mundo, niya na-achieve niya. So, yan si Haring Solomon. Isa sa pinakamayaman at pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng Biblia. At pagkatapos niya maranasan ng lahat, ito ang naging ending. Ang pinakamahalagang bagay daw, sabi niya, ay Diyos pa rin. Of all the things na meron siya,
Yaman, kaharian, power, whatsoever. So, hindi mahalaga sa kanya yan. Ang pinakamahalaga pala ay ang Diyos. Siya ang nagsasabi. Pinakamatalinong tao. Sinasabi niya na si Lord ang pinakamahalaga. So, kung marami man tayo rito sa mundong ito na kahit naman sila Steve Jobs, sinasabi niya na, diba? So, si Lord pa rin ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa atin. So, we must invest to God. Hindi lang sa dulo, even sa edad natin. Kailangan natin yun, si Lord. So, yun, no? Sabi niya nga, pinakamahalagang bagay ay Diyos pa rin. Ang aklat ng Ecclesiastes ay parang diary ng taong naghahanap ng meaning ng buhay under the sun. Paulit-ulit niyang sinabi na vanity of vanities. Di ba kanina? Meaningless. Walang kabuluhan. Hindi ibig sabihin na walang saysay ang buhay. Ang ibig niyang sabihin ay kapag tinanggal mo ang Diyos sa sentro ng buhay mo, lahat ng bagay ay eventually ay empty. So, walang kabuluhan pa rin. So, yun ang inaano ni Haring Solomon. Ang pinaka-core ng existent ng tao ay makilala ang Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanya. Yun ang sinasabi niya. Tama naman, di ba? Kapag natagpuan mo ang Diyos, ay natagpuan mo na rin ang tunay na purpose ng buhay. So, sinasabi niya na ang tunay na purpose ng buhay ay si Lord. Kapag natagpuan mo to, panalo ka. Tama naman, di ba? Totoo. Ang Ecclesiastes ay nagsasabing, huwag mong intayin na mapagod ka sa mundo bago mo ma-realize na ang Diyos lamang pala ang tunay na kailangan mo. Dahil minsan, sakalang naghahanap ka ng Diyos ang tao kapag wasak ang puso, pagod ang isip, wala nang saysay ang pleasures at hindi na siya mapasaya nito. Yung mga, pag di na tayo happy sa mga earthly things, parang wala nang kabuluhan eh. So, parang may lacking. Pero, kung tayo kaya yun, siguro, ganun din naman, di ba? Hanapin natin na ano talaga yung purpose ng buhay. Okay, okay. Hindi na siya mapasaya ng mundo, pero ang sinasabi ni Haring Solomon na matuto ka habang maaga pa at pinapaalala niya na maikli lamang ang buhay. Totoo ba na maiksi lang ang buhay? Totoo? Okay. Yan ba ay YOLO? Rain? Hindi. Maiksi ang buhay, YOLO. You only live once yun, di ba? Ano yung maiksi ang buhay? Ano? List ang tawag. Life is short term. O short time. Masama yun. Sorry. So yun, no? Temporary lang ang lahat sa mundo. At lahat ng hinahabol natin ay lilipas din. Pero may isang bagay na eternal. Yan ang relasyon mo sa Diyos. Sa dulo ng ating buhay, ang pinakamahalagang tanong ay, namuhay ka ba para sa sarili mo o namuhay ka para sa Diyos? Okay, may verse sa Matthew 8:36. Sinasabi ni Jesus Christ, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So, ibig sabihin, kahit makuha mo pa yung yaman sa buong mundo, walang kabuluhan. Diba? Ang pinakamahalaga raw, you have God in you. Okay. Yun lamang.